Mga kasayan, meron tayong i-guide na nag-comment sa atin. Basahin mo at shoutout mo na rin. Shout out kay Jeff the King K4. Kasayan yung stator ko po, blue, white, red, yellow. Tapos yung regulator ko po, red, white, yellow, green. Tapos yung green na galing sa regulator, hindi nakakonect sa ground. Pinag-tape lang. Tapos hindi nag-charge yung battery ko. Bago na yung stator ko at battery at regulator. Limang mechanic ko na napuntahan ko pero hindi pa din nila alam ang sabi. Nag-comment siya sa hindi full wave na motor. Paano lagyan ng TMX Alpha 125 regulator na di tayo. Ito siya kasayan ha. Ito yung kulay ng kanyang stator. Ay nakubo ko. Ito sinasabi niyang kulay ng kanyang stator ay white, yellow, green, tsaka blue. Ito yun ha. Yung blue white na yan, yung pulsar. Ito yung kulay ng kanyang stator. Tapos dito naman yung charger niya. Ito naman yung kulay ng charger. Red, white, green, tsaka yellow. Ito siya wa. Excuse. Ang una natin gagawin dito, para sigurado, tignan natin kung may supply itong positive at negative ng regulator rectifier. Kasi may mga charger na pagka halimbawa wala itong green, gumagana pa rin siya. Pero overcharge. Meron namang ibang charger o motor na pag walang supply ito, etong green walang supply, tapos etong red walang supply, hindi siya gagana kahit alin man sa dalawa. Kaya importante may supply itong positive at negative, itong green at red. O, iano natin ha. Sa pag-test ng positive, Uy, umaambon. lagay lang natin ito sa body ground. Ito ha, lagay mo lang sa body ground tapos ayan. Check natin dito. Ayan, 12.7. Ibig sabihin kasayan, mayroong supply yung ating positive. Ito ha, may supply yung ating positive. Okay na tong red, meron na siya. And ilalagay natin ngayon ito sa positive para ma-check natin kung may supply yung negative. Lagyan natin sa positive ng battery. Yan, positive ng battery ha. Tsaka natin i-test ngayon yung kulay green. Importante na may supply ito. So iba kasi pag walang supply ito, nag-charge pa rin kaya ng overcharging. Pangit yung karga niya. Ayan siya sa akin, 12.6. Okay, may supply. Ibig sabihin, may supply yung positive at negative. Ngayon pupunta tayo dito. May supply yung positive at negative. Gagana yung charger natin dapat yun. Ito siya. Ito dapat papaanda rin natin to. Ito Etong yellow na to at etong white, hugutin natin to. Di ba? Hugutin natin itong white at saka itong yellow. Kasi siya kasi nahugot na natin yung dalawa. Siya, kailangan nakabalik tong isa, yung green ha, kasi ano siya, floated yung ground niya para gumana to. Tapos ito, dahil full wave to, ganito yung pag-test nito. Sakaling full wave ang inyong stator ha. Ganito yung pag-test. Sa sign, wala. Kabila, wala rin. Yan ha. Pares di siya iilaw. Pero pagka nilagay natin dito, dapat iilaw siya ha. Yan. 30 volts. Sa kabila, ganun din dapat. Yan. Ibig sabihin, buo yung ating stator.
Buo yung ating stator, tapos yung wiring ha. Ibabalik muna namin to. Ito lang kasi na ibalik na natin, oh. I-test natin ngayon yan dito kung aabot sa may charger. Sa regulator rectifier ha. Lagay lang natin sa negative. Ito yung yellow muna tayo. Ito yung yellow ha. Okay. Tapos punta tayo sa white. Kung test light lang ang gamit nyo, iilaw lang siya ha. Hindi siya magre-reading ng ganito na 25 volts, 22 volts, 28 volts. Diba? Okay na ano. Punta naman tayo dito. Ito may positive at negative to ha. Chinek na natin to. Punta naman tayo sa white. Ayan siya. Okay. Sa yellow. Okay, continuation. Ibig sabihin kasi pag ganyan, i-convert ng regulator rectifier sa 12 volts. Kasi kung ganito yung reading, puputok ang mga ilaw natin, pati ang ating battery ano. Ito, dapat ganito ang reading ha. Naka-convert sa 12 volts. Kasi ito pansinin nyo. Ito kasi itong white na to at saka yung yellow, yung papunta ng regulator rectifier, ang labas ng supply niyan sa pula, sa positive. Kaya paglabas sa positive, pansinin nyo, ito na siya yung tamang reading. Ayan, 14 volts na siya. Ibig sabihin, okay na siya, nagcha-charge, at hindi puputo ang battery, hindi mapupundi yung mga ilaw kasi tama yung karga. Kailangan di aabot ng 16 pataas. Ngayon kasi ang tinuro ko sa inyong pag-testing at kumpletong wiring sa full wave. Ito. Full wave to ha, yung tinuro ko sa inyo ngayon. Kung hindi full wave, pupunta tayo rito. Ito, hindi to full wave. Para mas malinaw talagang makuha. Tatalupan natin yan para sa nag-comment sa atin. Hahanapin natin yung white. At saka yung yellow. White at yellow. Ito. Yan. Ayan yung white at yellow ha. Para malaman nyo na buo yung ating buo yung ating stator. Tanggalin lang muna namin to ha. Ito na kasi ito naman yung half wave ha. Ganito naman yung gagawin mo diyan. Punutin mo lang yung yung white at saka yung yellow. Nakalagay sa body ground ha. Kung sa full wave hindi ilaw to, sa half wave ilaw dapat siya. Ito siya oh. Kailangan nakabukas ang makina ng motor ha. Saka 40 volts. Kabila. Light coil, charging coil yung white. Kanina sa full wave, excuse, hindi siya iilaw. Pero dito iilaw siya ba? Ibig sabihin buo yung stator natin. Tignan natin yung malakas yung ground. Okay, mahina lang. Siya. Okay, 24 volts. Naulan lang kasi yung ating tayo. Okay. Tapos
kinabit natin yan dito, dapat mag-charge na siya, ha? Yan. Ito na yung charging natin, ha? Nakalagay na yung charging natin. Kasi rin niya may ilaw. Okay, tutok mo dito. Dapat to kasayan, mangyayari dito, kahit walang battery, ano pa rin siya. Magcha-charge pa rin siya. Diba? Kahit walang battery, dapat siya magcha-charge siya. Kahit walang battery at walang capacitor. So, tingin mo to rito. Isa lang. Yan. Tingnan mo yung rating. Pakita mo sa kanila yung rating. Nakasayan. Ibig sabihin, kahit walang battery, dapat mag-charge siya. Ganun kasayan yung pag-test. Yung pag-test ng automatic kailangan buo itong stator natin. Naglalabas siya ng supply. Lagay nyo lang sa ground na yan, katulad niya, no? Nakalagay lang sa body ground, tapos tetest nyo na itong dalawa na to. Pag half wave, magcha-charge na yan pagka nagkaroon tong isa na to. Kasi ito yung charging. Tapos kadalasan pag stator drive, ito na may light coil. Ito yung yung charging, kaya nagcha-charge siya. Kahit walang battery, dapat magcha-charge siya. Kasi kung di siya magcha-charge ng walang battery, ang ibig sabihin yon may problema sa wiring. Kasi dapat magcha-charge yan kasi buo yung regulator. Kung sira yung regulator, hindi rin siya magcha-charge. Dito kasi maglalabas yung dito magko-convert ng 12 volts. Pagpasok ng dito papasok yung katulad niya na. Nakita niyo yung volts, mataas yung volts. Pag pinasok na natin dito, sa dalawa na yan, binalik na uli natin. Pagka tinignan nyo sa red, sa kulay red ng regulator, dun lalabas yung 12 volts. I-convert nyo na sa 12 volts para hindi lumobo yung battery. Bali, ganun lang ang gagawin mo kasayan para sigurado. Ito yung pag-test natin. Kahit bago yung stator mo, siguraduhin mo, i-test mo siya na nabuo yung nabuo yung charging coil. Baka mamaya bago nga siya pero meron siyang merong putol yung yung coil kaya hindi rin siya magcha-charge. Tapos bago yung regulator mo, check mo rin siya. Kailangan katulad ng ginawa natin dito, lalabas sa lalabas sa red yung ating pagcha-charge. Ayan siya kasay, nasa negative. Ito yung white natin. Ayan. Natin 43 volts. Pansinin nyo 49 volts. Yung yellow natin 56 volts. Yun ang ipapasok niyang voltahe. Pero pag pinunta niya na sa regulator, lalabas na yan sa pula. Sa pula, pagdating sa pula, okay na. 14 volts, 14.2. Okay na yung charging. Ganun dapat yung mangyayari diyan kasayan Ito kung wala tong green na to, hindi siya magcha-charge. Sa iba naman kasing motor, pag wala yung green, overcharging. Pag walang ground. Sa kaso mo naman, dapat ilagay mo pa rin tong hindi naka-tape lang. Ilagay mo sa body ground. Sa ganito, sa ganyan sa body ground, o kaya naman sa solid green din. Ayan, sa mga ganito green. Ganun lang kasayan, sana magawa mo yung magawa mo yung motor. Kasi 5 mekaniko na yung mas maganda na ikaw na lang yung mag-DIY at sigurado pa at may matututunan ka pa. At siguradong magiging ka pa, magkakaroon ka ng confidence pagka nagawa mo yun at marami ka pang i-wiring sa motor mo. Kumbaga yan yung umpisa ng pag-wiring mo. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.